Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no Ishirase desu. Yamashita Melinda Tomoshimasu. Lisa Onono desu. Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. At tungkol po sa ating mga impormasyon sa araw na ito ay mauuna na po ako. Onegaishimasu. Yoroshiku Lisa. Ito po yung tungkol po sa natatanging pang-medical na pagpapatingin at syempre yung natatanging gabay daw po sa kalusugan or in Japanese, yung Shizuoka Shi Kokomin Kenko Hoken Kanyusha no tame no Tokutei Kenko Shinsa to Tokutei Hoken Shido. Okay. So, unahin na po natin yung Tokutei Kenko Shinsa o yung tinatawag nating natatanging pang-medical na pagpapatingin. Pagpapatingin po ito upang malaman at masugpo kaagad kung may sakit na may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. At syempre, yung pagpapatingin po ay maaari o libre kayong makakapagpatingin ng isang beses lamang po sa loob ng isang taon hanggang Marso 31 po yan sa susunod na taon. At yung mga kwalifikasyon po, kailangan nakarehistro kayo dito sa Shizuoka City na sakop hanggang Abril 1 po ng taong ito. At syempre yung mga nasa edad 40 po hanggang 75 sa darating na kanilang kaarawan. At yung mga klase po ng mga pagsusuri ay nandiyan po yung mga panayam o yung tinatawag nating monshin, pagpapakonsulta, shinsatsu, yung physical measurement, may blood pressure din po, blood type test, at syempre yung urine test. Meron din pong ECG, o yung tinatawag nating electrocardiogram. At kung kinakailangan, maaari rin po kayong pakuhanin ng pagsusuri sa mata o yung anemia. Ang pagpapakonsulta po sa kalusugan ay gaganapin yan mula Hunyo 1 ng taong ito hanggang Marso 31 sa susunod pong taon. At yung babayaran na halaga, again, ito po ay libre. Ayan, okay. So, yung pamamaraan sa pagpapatingin sa lahat na qualified ay may ipapadala po sa inyo na tinatawag nating Jushinken o yung Specified Medical Examination Coupon. At kasama niyan yung Shitsumonhyo o yung mga questionnaire mula po yan sa katapusan ng buwan ng Mayo ay pinapadala po nila. So, by now, siguro, yung mga nakatanggap na mangyaring tumawag po sa telepono at iba pa sa alinmang pagamutan na may kaugnay po sa serbisyong ito para makapag-apply kayo. So, maaari kayong mag-research din po sa Shizuoka City homepage tungkol po sa Tokutei Kenko Shinsa. O maaari rin ninyong tunghayan yung mga designated na pagamutan ukol sa serbisyong ito. Yung pribadong pagpapagamot, General Hospital, Center o klinika ng manggagamot. At syempre, mangyaring tunghayan din po ang Shizuoka City Medical Facilities Guide. Tungkol po yan sa mga private practices, general hospital, at saka yung mga examination centers o sa listahan po ng list of medical facilities na inilalathala po ng Shizuoka City Association for Multicultural Exchange o yung SAME o sa homepage po ng SAME meron din po. Then yung may mga kailangan silang dalhin, just in case na magpapatingin kayo, nandyan na po yung National Health Insurance Certificate o yung Kenko Hokensho ninyo, yung Specified Medical Examination Coupon nyo o yung tinatawag nating Jushinken, plus yung questionnaire kailangan din po nating dalhin. So, yung natatanging gabay naman sa siguro sa kalusugan o yung tinatawag na Tokutei Hoken Shido, yan naman po ang lahat na qualified po sa natatanging gabay sa kalusugan ay maaaring mabigyan po ng serbisyo na laan sa natatanging gabay sa siguro sa kalusugan. Tokutei Hoken Shido po ang tawag doon. Ito ay upang masuportahan ng lahat ng mga mamayan ng Shizuoka City at matulungan pong mapanatiling, matiwasay at malusog yung pang-araw-araw nating pamumuhay sa bawat isa. Okay. Then yung iba pang mga impormasyon po, pwede po kayo makipag-ugnayan sa Shizuoka City Health Insurance and Pension Division Center o yung tinatawag na Hokenen Kinkanrika. Then yung Aoi Ward Health Insurance and Pension Division, Hokenen Kinka.
sa Suruga Ward Health Insurance and Pension Division sa Hoken Nenkinka. Then sa Shimizu Ward Health Insurance and Pension Division Hoken Nenkinka. Yung mga telepono po ay bali nakasulat dito rin sa screen, ano. Then yung paalala lang po, yung mga questionnaire o pagtawag po sa telepono ay available lamang po sa wikang Japanese. So para kung di kayo gaanong bihasa sa Japanese, mangyaring magpatulong po tayo dun sa mga taong marunong mag-Japanese. Okay? At para naman po sa ating mga ilang impormasyon tungkol po sa Lindol Tokay or Jishin Tsunaite 1.0 advice ay ibibigay naman po sa inyo ni Lisa. Maraming salamat, Melinda. Ito po tungkol sa display sign ng sea level at evacuation building para sa mga tsunami daw. Sa wikang Hapon po ay Kaipatsu, Hyoji, Hyoshiki, to Tsunami no Hinanbiro. Ito po tungkol sa ang display sign po ng sea level o ang Kaipatsu, Hyoji, Hyoshiki ay sticker o display po ukol sa mga sea level. Ang sea level po ay ang taas ng karagatan mula sa surface po. Ang display na ito ay nakapaskil sa mga malalapit na karagatan at poste ng Shizuoka City. Malaking tulong ito kung sakaling mayroon daw po ng tsunami. Nakasulat ang display na ito sa wikang Japanese, English, Chinese, Korean at Portugal. Ang pangalawa naman po ay yung evacuation building para sa tsunami. Ang evacuation building para sa tsunami o ang tsunami Hinanbiro ay nakatayo po sa malapit sa mga karagatan. Maaari ninyo magamit kung sakaling kulang daw po ang oras ninyo para tumakbo kung may tsunami. Kung wala din daw mataas na lugar sa malapit na kinaroonan nyo ay maaari daw po kayo mag-evacuate dito. Ang evacuation building para sa mga tsunami ay gawa po ng concrete at steel reinforced concrete. Ang taas nito ay mahigit po 3 palapag. Sa loob po ng Shizuoka City ay may 111 na evacuation center para sa mga lugar kung saan may mga evacuation building para daw po sa tsunami ay maaaring tumuhay lang po tayo sa homepage na nakatalaan po ngayon sa screen. At kung kayo po ay nakatirang malapit sa mga karagatan, mainan lang po nating alamin ninyo ang pinakamalapit kung saan evacuation building para sa tsunami po. Okay. Evacuation Evacuation center. center lagi na Evacuation building po. Okay. At yan po ang buod na impormasyon namin sa araw na ito. Magandang araw po sa inyong lahat.